Presidential security. Presidential security. Saan kaya ito sila pupunta? Presidential security oh. Presidential security. Presidential security. So presidential security, sino ang hinahatid nila? PFP. Presidential Ano yan, security. PFP? Yan nga, presidential security. Sino? Ayun o, may ambulance. Command. Ayun o, may ambulance. Saan ba ang ambulance? Hindi. Hello guys, welcome back to my channel. Ngayon nga ay pag-usapan natin yung trending na trending ngayon kung saan nga ay ito nga daw si PBBM ay dinala sa St. Luke kasi nga napakahigpit daw ng mga security guard, pati nga yung presidential security nila ay nasa St. Luke. Anong meron doon? Bakit napakahigpit talaga? Kasi nga ngayon guys ay viral na talaga ito sa social media kung saan nga ay saradong-sarado daw ng mga security guard ng presidente ang St. Luke. Kasi nga marami na nagpababalita na itong si Iloy Bucris at sila Boljak TV kung saan nga ay itong si BBM daw ay merong sakit. At dito nakita nyo dito sa video, diba, na may presidential na sasakyan doon. Sabi nila na sa St. Luke's daw mayroon pang balita na tatakas na daw sila papuntang ibang bansa or ano ang gagawin. Huling-huli, diba, kung ano nga ba yung katotohanan. At ito ay maraming mga nagpo-post ng video na kung saan nga ay walang katotohanan daw yung mga kumakalat na balita na may cancer nga itong presidente natin at naglabas sila ng video kung saan nakipag-meeting pa sa iba't ibang tao. Pero nga gaya ng sabi nila, yung mga post video na yun daw ay mga old post lang nila at napakadali lang talaga na gumawa ng gano'n. At wala naman sigurong magsasabi na gano'n ang kalagayan ng ating Pangulo kung walang katotohanan. Pero hanggang sa ngayon ay wala pa rin silang linaw kasi nga sinasabi nila na trolls lang daw yung mga balita sa social media. Diba? At paano nila malalaman yun kung hindi totoo nga. At kasi nga meron nga nagsabi doon sa loob ng St. Luke's tungkol nga sa sitwasyon nga nitong presidente natin. Pero yun nga, yung Malacanang ay hindi pa rin umaamin kung ano ang nangyayari. At kitang-kita naman natin dito guys sa mukha ni BBM na biglang nangangayat nga o biglang nag-iba ang kanyang mukha. Kaya naman nagsilabasan, marami nagtatanong ngayon sa social media, di ba, na ano na ang nangyari, anong balita. Kasi nga pag nagla-live, ang presidente natin ay mga lumang na mga video. Kahit yung throwback picture nila ay yung mga nakaraan pa. At marami pang balibalita na ito ngang First Lady ay umalis na daw ng ibang bansa. At ito nga pumutok ng balita ngayong araw lang talaga na napakahigpit nga ng seguridad doon sa St. Luke's Hospital kung saan nga doon nabalitaan noon na doon nagpapagamot itong presidente natin. Kasi nga noon nasabi niya rin nung sa video rin noon na 3 araw daw siyang hindi kumain kaya nangangayat daw siya. Doon nga kasama niyo yun si Ate Claire kung saan nga nag-uusap sila. At syempre masama daw yung tiyan niya. At kaya nga nasabi nga nila daw ay colon cancer daw yung sakit ng presidente natin. Kaya pero hindi natin alam kung ano. Pero sabi ka daw nila ay malala na daw. At meron din mga nagsasabi, mga trolls lang daw na hindi naman daw totoo yung mga sinasabi. At wala daw sakit ang presidente natin at maayos na maayos siya. Sana nga malinawan kung ano nga ba ang totoong nangyari kasi lahat na lang talaga ay nag-iisip lalong-lalo na sa viral video ngayon kung saan nga ay makikita na natin nga sa Facebook, 'di ba? Lahat na lang nagtatanong kung ano nga bang meron sa St. Luke's. Siyempre naman ay maraming mga mata doon. At dito nga sabi nila, 'di ba? Maraming nagsasabi doon nga na
yung mga doktor daw ng St. Luke's Hospital ay mga DDS kung saan nga'y doon nagpapagamot itong presidente natin. Kaya sigurado naman at maglalabas yan ng kanyang option naman itong si Ate Claire tungkol na naman sa balita at dito nga binabalita nila na yung administrasyon nga ni BBM ay magsasagawa daw ng um, patakaran na kung sino nga ba daw ang naglabag o naglabas ng mga maling impormasyon ay kakasuhan nila. 'Di ba? Bakit nila kakasuhan na marami namang mga kaso diyan na kailangan nilang pagtuunan. Maraming problema yung Pilipinas. Bakit yun? At hindi lalabas yung ganyan na mga balita kung walang katotohanan. Di ba? Di ba? Kasi nga tao na naman tayo at alam natin diyan at hindi lalabas yan kung wala talagang katotohanan. Kaya nga sana ay malalaman natin kung ano nga ba ang totoo. At syempre naman, hindi yan sila magsasabi ng katotohanan, di ba? Kasi natatakot nga sila. Kasi nga itong si Bibi Sara ay ready na at handang-handa na siya yung papalit nga sa presidente. O, di ba kasi nga pag wala yung presidente, maghahalili doon yung vice president bilang presidente. At yun nga sabi nila, 'di ba? Kaya pala minamadali nila yung impeachment ni Sara. Lahat na lang ginagawa nila ng paraan para nga ma-impeach. Kasi nga ayaw nila pala na makaupo itong si Sara bilang presidente kasi nga yun na ang sitwasyon ngayon ni BBM. Kaya kahit anong gawin nila, ganong impeach na gagawin nilang problema, na gagawin nila, halukayin nila lahat ng mga problema na wala na makatotohanan hanggang ngayon ay hindi pa rin na-impeach yung vice presidente natin ay wala silang magagawa. 'Di ba? Kaya pala si maraming nagsasabi na yun pala siguro yung kaya minabadali nila yung pag-impeach dito kay Vice President Sara Duterte dahil nga sa sitwasyon nitong si BBM. Kasi ayaw na ayaw nila na pag nagkasakit nga ito o may sakit nga itong si BBM, ay si BP Sara ang hahalili bilang presidente. At pag na si BP Sara nga ang magiging presidente, sigurado na lahat ay lalabas at lalabas talaga ang katotohanan, lalong-lalo na yung mga anomalya na ginagawa nila sa gobyerno. Kaya marami ang galit na galit dito kay Zara na lahat na lang ginagawa nila ng kasalanan, 'di ba? Hinalungkay nila yung mga problema na kahit na ilang taon na nga itong si BBM na namumuno sa Pilipinas, pero sinisisi niya pa rin dito kay dating Pangulong Duterte yung mga korapsyon ng bansa. Eh siya naman namumuno, 'di ba? At kitang-kita naman natin ngayon na napakalaki na sinecure na nila yung utang na naman ng Pilipinas. Kaya kawawa talaga yung mga tao sa Pilipinas. Kaya wag na tayong umasa pa sa gobyerno natin kasi nga wala tayong aasahan, lalong-lalo na sa administrasyon natin ngayon na walang pakialam. O, 'di ba? Kasi nga kailangan din nating banat ng budok. Kasi nga 'wag tayong